Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw, Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyong channel. Ngunit bago ang lahat, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Chad, short for Richard. Naninirahan ako dito sa Antipolo. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito taong 2005. Nang mga panahong yun, ay isang balot vendor ang aking ama't nakahiligan kong sumama sa paglalako ng balot tuwing wala akong pasok. Sa edad na 14 anyos noon, ay nag-aalala ako sa aking amang mag-isa lamang na naglalako tuwing magtatakip silim na. Nag-aalala akong baka mayroong mangyari sa kanyang hindi inaasahan. Hindi naman po kasi may ipagkakailang sa mundong ginagalawan natin, Kuya Chris, ay napakaraming hudas na naririyan lamang sa tabi-tabi. Gaya na lamang ng mga lasinggero at yung gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya't nag-aalala ako kay tatay dahil wala siyang kasamang maglako. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga ilalakong balot ang aking ama, ay sinabi ko sa kanyang sasama akong maglako. Wala naman kasi akong pasok sa kinabukasan. Nung una ay tumanggi ang aking ama. Gawa ng kaya naman daw niya ang mag-isang maglako. Sa bahay na lang daw ako at tulungan ng aking ina sa mga gawaing bahay. Sige na tay, samahan ko na po kayong maglako. Ngayon na nga lang ako makakasama . Pangungulit ko pang wika sa aking ama. Nagwika naman ang aking ina sa aking amang isama na daw ako. Upang sa ganoon ay maging panatag din siya. Gawa ng ilang araw na ring nababalitaan ng aking ina na may mga nawawalang mga tao sa lugar namin at hindi na alam kung saan nagpunta ang mga yon. Ang hinala nga ng iba ay baka may nangyari ng hindi maganda sa mga yon. Kaya't dapat lang na magpasama ang aking ama. Dahil sa sinabi ng aking ina, ay wala nang nagawa pa si tatay, kundi ang pumayag na. Natuwa at agaran ng nagbihis para handa na ako kapag aalis na kami ni tatay. Makaraan nga ang ilang sandali at natapos nang maghanda si tatay, ay nagbihis lang siya sandali at umalis na kami. Sakto kasing magtatakip silim na nun. Habang naglalako kami, ay panay na ang sigaw ko ng balot at penoy. Samantalang ang aking ama naman ay siyang tagabigay kapag may bumibili. Sa unang baryong pinasukan namin ay marami-rami na ang mga bumibili. Kaya naman laking tuwa ko at dahil nakabenta kaagad kami ni tatay. Ngunit noong nasa dulo na kami, ay iilan na lamang ang bumili. Kaya't napagpasyahan namin ni tatay na lumipat sa ibang baryo. Marami pa tayong ilalakong balot, anak. Kapag hindi pa ito naubos sa pupuntahan nating baryo, pumunta pa tayo sa iba. Wika ng aking ama. Sige po tay, para maubos na lahat ng balot na paninda natin. Tugon ko at itinulak na ang kariton kung saan nakalagay ang balot. Sa paglipas ng mga oras, Kuya Chris, ay naging abala na kami ni tatay sa paglalako. Hanggang sa hindi namin namalayang napunta na kami sa isang lugar na hindi pamilyar sa aking ama. Sandali kaming napahinto sa may tindahang maliit at inilibot ni tatay ang kanyang paningin. Bakit po tayo huminto, tay? Tanong ko sa aking ama. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa aking hindi siya pamilyar sa lugar na pinasukan namin. Ni minsan umano sa paglalako niya
ay hindi pa siya nakarating sa lugar na kinaroroonan namin. Umalis na lang tayo sa lugar na to, anak. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Wika ng aking ama. Sayang naman po tay. Nandito na po tayo eh. Subukan na lang po nating maglako sandali. Malay mo, marami pong bumili dito ng balot. Tugon ko sa aking ama. Dahil sa murang edad ko noon, Kuya Chris, ay hindi ko naisip ang panganib. Napansin kong bumuntong hininga muna ang aking ama bago nagsalita. Tara, subukan na lang muna nating maglako. Kapag mga 10 minuto na at wala pa rin bumibili, umalis na tayo sa lugar na to. Tumango ako sa sinabi ng aking ama't agad na nga akong nagtulak ng kariton. Panay na rin ang pagsisisigaw ko ng balot at penoy. Subalit napansin kong ni isa sa mga taong naroroon ay walang pumapansin sa mga paninda namin. Lahat ng taong nadadaanan namin ay panay lamang ang pagtitig at pansin kong parang kakaiba ang mga titig na ipinupukol nila sa amin. Yun bang parang may pagbabanta? Bumulong naman ang aking amang huwag tingnan ang mga yon at dumiretso na lamang ng lakad. Hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko sa lugar na ito. Halika na anak, umalis na tayo dito. Wika pa ng aking ama at nagmadali na kaming maglakad. Habang nagmamadalingang maglakad ay nakaramdam na ako ng tensyon sa buong paligid. Papaano ba naman Kuya Chris? Kung kanina ay sinusundan lamang kami ng tingin ng mga taong nadadaanan namin, ngayon naman ay marahan ng naglalakad ang mga ito palabas ng kani-kanilang bakuran. Kakaiba na rin ang presensyang bumabalot sa buong paligid at biglang umalinsangan na para bang may tinapong patay na hayop sa gilid ng daanan. Panay na rin ang sabi ng aking amang dalian na daw naming maglakad. Ibigay ko rin daw sa kanya ang mga asin at suka. Dinig na dinig ko na ang mga yabag ng paang sunod-sunod na naglalakad papalapit sa amin. Bakit po tay? Anong gagawin niyo sa suka at asin? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Dahil wala namang bumili ng balot, kaya't anong gagawin niya? Basta, sige na. Magmadali ka ng maglakad at huwag ka nang magtanong pa. Tugon niya pa't tinulungan na ako sa pagtutulak ng kariton. Mas binilisan na nga namin ang paglalakad at kulang na nga lang ay makaladkad ako ng aking ama. Makaraan lamang ang ilang sandali Kuya Chris. Bahagya pa akong napaigtad nang bigla na lamang may humarang sa aming matandang lalaki. Napansin kong panay ang pagsinghap nito na parang aso't nagbabaga ang mga mata. Matapos kong tingnan ng lalaki, doon pa lamang ako nakaramdam ng takot at halos sunod-sunod nang kumabog ang dibdib ko. Low battery. Mga kaibigan, ibalato niyo na lang sa akin ang dalawang yan. Kapitbahay ko sila sa Karatig Baryo. Boses ng isang matandang lalaki. Noong tingnan ko yun mula sa likuran ng lalaki, ay nalaman kong iyon ang matandang lalaking bumili sa amin kanina ng balot bago kami napunta sa lugar na kinaroroonan namin ngayon. Humahangos na lumingon ang lalaki at para bang nagpipigil lamang ito habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Pasensya ka na Duro, pero mga kapitbahay ko ang mag-amang yan. Huwag niyo silang gagalawin at hayaan niyo na lamang silang makaalis sa lugar niyo. Ipinapangako ko sa inyong walang makakaalam tungkol sa itinatago ninyong sikreto. Pagsasabihan ko rin ang dalawang yan para hindi na maulit pa ang pangyayaring to. Pakiusap ng matanda sa lalaking nanginginig-nginig na ang katawan na naglalangis. Ilang saglit pa ay nakita kong umatras na ang lalaki at binigyan ng espasyo ang matanda. Tinawag naman kami ng matanda, kaya't dali-dali na akong hinatak ni tatay at sinabihang magmadali ng maglakad.
Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Pasensya na at may ibang taong nakapasok dito sa lugar nyo. Hayaan nyo't sinisigurado ko sa inyong hindi na mauulit pa ang nangyari. Wika pa ng matanda. Hindi ko na sinubukan pang lingunin ng mga taong kanina na animoy mga langgam na sunod-sunod na lumapit sa amin dahil sa labis na takot na nararamdaman. Pagkalapit namin sa matanda ay nagmadali na kaming umalis sa lugar na yon. Noong tuluyan na nga kaming makalabas ay tsaka pa lamang nagsalita ang matanda. Ayon pa rito, kanina pa siya kinukutubang napunta kami sa maling lugar. Dahil kanina pa raw siya nag-aabang sa pagdaan namin sa baryo nila. Subalit lumipas na lamang ang ilang minuto ay hindi pa rin kami dumadaan. Dahil alam niya naman na wala kaming ibang lulusutan pabalik ni tatay na daanan kung hindi doon lamang sa kanilang baryo. Kaya naman noon ngang hindi pa kami dumaan ay napagpasyahan na ng matandang baybayin ng daanan para hanapin kami. Malakas kasi ang kutob niyang napunta kami sa maling lugar at hindi nga siya nagkamali, Kuya Chris. Mabuti na lamang talaga at sakto lamang ang dating niya. Dahil kung nahuli pa siya ng bahagya, tiyak na pinagpipiestahan na kami ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Gulat naman akong napatingin sa matanda na napag-alaman kong isang albularyo at nagtanong kung anong klaseng mga tao ang naninirahan sa lugar na yon. Sa seryosong boses, Kuya Chris, ay sinabi sa amin ng matandang mga aswang ang taong naninirahan doon. At kaya pumayag lamang ang mga yon sa pakiusap niya. Yun ay dahil sa may kasunduan siya at ang angkan ng mga aswang na naninirahan doon na hanggat nabubuhay pa siya ay sisikapin niyang walang magagawi sa lugar na yon. Upang sa ganoon ay maiwasan ng mga hindi magandang mangyayari. Simula nga nung gabing napunta kami sa maling lugar, Kuya Chris, ay hindi na kami umulit pang maglako sa malalayong lugar. Nagtiyaga na lamang kami ni tatay na maglako sa mga kalapit baryo. At kapag hindi pa nauubos ang balot na nilalako namin, ay nagtiyatsaga na lamang kami sa kanto ng baryong mag-abang ng mga taong paisa-isang bumibili. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.